Okay, good day everyone. So we will be discussing about different topics today. So power plant diesel topics 1 to 4. Okay. So first we have the ideal gas cycle. So what are the processes also involved in the internal combustion engine? So first we have here the ideal gas cycle by Carnot, Sadi Carnot. So it is a theory of a perfect engine. So an ideal engine, hypothetical engine with 100% efficiency. So theory lang ito, hindi ito, this is just our goal. Pero kahit na imposible, at least may goal tayo as engineers. Okay, so what are the different parts of our Carnot heat engine? First, we have the insulated non-conducting stand. So, this is a perfect material na walang losses, walang heat loss or heat gain na mangyari pag nandito ka sa loob ng non-conducting stand. So, it is just a theory. Next, we have the hot reservoir. So, hot reservoir, if you are putting fire, saan yung mouse ko? Sige. So, we are putting, if you put fire inside the non-conducting stand, so hindi namamatay, hindi nawawala yung init. So, it is a perfect siya. So, hindi siya totoo rin. Okay, so if you put fire in here, walang losses na nangyari. And then, next, we have another one. We have cold reservoir. Pag nilagyan mo yun ng ice dyan, hindi yan matutunaw o hindi magkakaroon ng heat loss. Okay, and then the last part is the cylinder with the working fluid. So, ito yung cylinder natin. And then, meron tayong working fluid sa loob na pwede siyang mag-expand or mag-compress depende sa sitwasyon. Okay, so we'll go with the Carnot cycle. First is nilagay siya, yung ating cylinder nilagay siya sa apoy. So, ang mangyayari, yung ating liquid or yung ating fluid sa loob ng cylinder is mag-expand. So, ito, pag nag-expand siya from A to B, tumataas yung volume niya habang bumabawas konti yung pressure kasi nakakapag-expand yung fluid doon. Yung next step is nilagay siya sa gitna. So, nawala na yung supply ng heat. Pero, meron pa rin siyang konting heat energy na mag-expand palalo yung ating fluid sa loob. Kahit wala ng apoy. So, yung natitirang energy sa loob, tutulak niya yung cylinder para lumaki yung kanyang volume. Pero, syempre, babagsak din yung pressure along the way. Next is during this stage, the third stage, so nilagay ang fluid, yung cylinder, nilagay sa malamig na reservoir, and then nag-compress yung kanyang fluid sa loob dahil sa lamig. So, liliit yung volume, pero tataas konti yung pressure kasi medyo na-pressurize siya kasi na lumiit yung space. Okay? The next stage is nilagay ulit siya sa center. So, wala na yung lamig, pero continuous lang siyang nag-compress dahil may natira pang lamig dito sa loob kahit na wala ng supply sa labas. So, continuous lang pag-compress niya, mas lumiit yung space, pero mas tumaas yung pressure. So, that is the ideal gas Carnot cycle. Perfect engine. Okay? Pero in real world, meron talaga tayong nangyaring losses, meron talagang mga nababawas. So, wala talagang perfecto. So, now, we will be discussing about the key processes involved in the internal combustion engine. So, code natin is ICPE. We have the intake, compression, power, and exhaust. So, ano nangyayari dito? Okay, una-una, dito is yung piston natin. Ito yung piston. Yan. Ito yung piston. And then, may connecting rod siya. Yung piston is babagsak. Pagbagsak ng piston, since nakabukas yung ating intake valve, while nakasarado yung ating exhaust valve, yan, ito yung exhaust valve, ito yung intake valve. Pagbukas na intake valve, papasok yung fresh air. So, ang tawag dito is the intake stroke. So,
So, intake or papasok yung fresh air sa loob ng ating combustion chamber. Yung next step, since dito is paikot lang to, aakyat ulit siya. Pagbaba, aakyat ulit. So, aakyat. Pag akyat ng piston, sasarado yung ating intake valve and exhaust valve. Sarado yan. So, mag-start na tayo na pag-compress ng ating hangin. Pag nag-compression tayo, compression, so, tataas yung ating pressure, tataas din yung temperature sa loob. Diba? So, yung hangin na na-compress natin, tataas yung temperature niya. Okay? After nun, pagdating niya sa top dead center, ito yung pinaka-top. Yan, PDC. Top dead center. Yung sa pinaka-ilalim naman niya is bottom dead center. Yan. So, at top dead center, doon na mag-inject ng fuel, yung ating fuel injector. So, fuel injector natin, FI, mag-inject ng fuel dahil mainit na yung compressed air mo, bigla siyang magkakaroon ng pagsabog. And then, combustion will occur. After the combustion, itutulak ng combustion natin yung piston pababa. Diba? Ito, itutulak pababa dahil sa pagsabog niya. Okay. Ang tawag dyan is the power stroke. Okay? Kasi may power na siya. Pagsabog, may power na. So, itutulak ng power yung piston pababa. So, that is the power stroke. And then, since iikot na naman siya sa ilalim ng crankshaft, aangat na naman yung piston. Pag angat ng piston, bubukas yung exhaust valve mo, and then itutulak natin yung maduming exhaust palabas. And that is the exhaust stroke. After the exhaust stroke, uulitin na naman natin yung intake. So yan, paulit-ulit lang yan sa loob ng ating engines, or especially the diesel and gasoline engines. This intake, compression, power, and exhaust. Okay? Now, we'll go to the next topic. So, nagpa-debate tayo sa ating mga students. And after the debate, nag-discuss tayo about what they have debated. So, first, we have the internal combustion engines and the external combustion engines. So, automatic na yung internal combustion engine, ibig sabihin, yung combustion ay nangyayari sa loob ng makina mo. While yung external combustion engines is, yung combustion is nangyayari outside ng engine mo. For example, yung sa mga gasoline and diesel engines, ito, gasoline and diesel engines. So, nasa loob yung combustion, kaya tinawag silang internal combustion engine. Pati yung gas turbine, yung mga bagong gas turbine ngayon, nasa loob na yung combustion niya. While sa mga external combustion engine naman, some example is the boiler. For example, yung boiler natin is meron tayong tubig dyan. Meron tayong tubig and then pinapakulo natin yung tubig sa loob ng boiler. So, nakakapag-produce siya ng steam ngayon. Yung steam na yun yung magpapatakbo sa ating turbine. For example, yung turbine mo is connected sa isang generator. So, nagkakaroon ng kuryente, di ba? Using the steam na galing sa boiler. So, yung engine mo is the turbine. Ito yung engine mo. Pero yung combustion is nangyayari outside your engine, which is the boiler. So, yung steam na yan yung mapapaikot dito, then ikot din yung generator. So, kung konektado siya sa propeller, may reduction gear siya, and then propulsion, so ikot yung propeller mo. Okay? Pero, wala doon sa engine mismo yung combustion nasa labas. Nasa ibang parte, which is the boiler. Okay, so that's another example. Yan. Definition. So, yun. So, yung difference lang ng ECA, so usual natin talagang alam sa barko is ginagamit nila yung ating internal combustion engine, which is the diesel engines usual ginagamit sa barko. So, needless to say, medyo ma-idea na tayo dyan. Okay, let's go with the external combustion engine. So, sa mga lumang mga barko like the Titanic, syempre, meron silang boiler doon. Tapos, yung pinapakain nila is coal.
para makapag-create ng yung boiler, makakapag-create ng steam, tapos yun yung papatakbo sa kanyang steam turbine. And then since yung steam turbine may gear lang dyan, then connected na yung propeller, so mapapatakbo mo na yung barko mo sa luma. Pero yung sa mga makabagong barko ngayon is ginagamit usual itong setup na ito sa mga LNG tanker. For example, yung barko mo is LNG tanker. So ano ba yung LNG? LNG is liquefied natural gas. Okay? So yung LNG na yan, yung liquefied natural gas na yan yung cargo natin kargada sa barko. Pero meron talagang sumisingaw dyan. So, imbes na yung sumisingaw is matapon yan o masayang yan. So, yung ginagawa ng mga barko ngayon is lang mga LNG ships ngayon is yung singaw galing sa LNG is yun yung ginagamit nila as fuel for the boiler. So, umaapoy yan gamit yung LNG na mga fumes or yung mga singaw niya. Okay, so ano yung advantage nun? Una is economy. So, economy. Bakit? Kasi yung LNG, yung kargada mo, hindi mo yun binabunker, hindi mo yun pang konsumo talaga. Okay? So, free yung use mo ng fuel. Walang bawas yung bunker fuel mo, yung diesel fuel mo, hindi na bawasan yun. Kasi kumukuha ka ng fuel mula sa singaw ng kargada mo. Economy. Okay? Pangalawa, yung boiler natin, ano lang yung gumagalaw dyan. Okay, meron yan 3 burner. Is 2 fan or blower. Tapos tubig. Yung tubig na ginagawang steam. Okay, so second advantage is during maintenance. So sa maintenance mo, konti lang yung i-maintain mo. Ito lang, burner, fan, tapos tubig, i-maintain mo rin yan. In which sa tubig, meron naman tayong mga automatic na dosing pump. So, yung pag-maintain ng tubig, chemical, is automatic na. Yung fan naman, hindi naman yan nasisira agad-agad. So, minsan lang din yung maintenance niyan. Yung burner, pag nasira, madali lang bunutin and then palitan ng bago. Okay? So, maintenance-wise, mas konti lang yung maintenance na gagawin mo dito kaysa doon sa internal combustion engine. Yung maintenance siguro sa turbine, yun. Yung sa mga turbine generator, yun, no? May mga maintenance din yun. So, yun na siguro. Pero as long as okay yung water mo, properly treated yung water mo, so konti lang din yung magiging problema mo dito sa turbine side. Okay? Pangatlo, the third one is spare parts. So, since konti lang yung moving parts mo, konti lang din yung kailangan mong i-maintain. Konti lang din yung kailangan mong palitan. So, konti lang din yung spare parts na gagamitin mo. Diba? So, yun yung advantage na. Yan. Kaso, depende din yan sa barko mo. Like for example, kung nasa mga cruise ship ka, yung ginagamit nila is mga maliliit na 4-stroke engine para less ang vibration. So, yun yung ginagamit nila. And then, sa mga malalaking barko na hindi naman mga cruise ship, so, yung ginagamit nila is 2-stroke engine. Tapos wala naman silang LNG na cargo. So wala din silang pagkukunan ng mga LNG. So pwede silang gumamit ng mga diesel engines. Okay, so there are advantages and disadvantages of these engines. Depende na lang sa barko kung ano yung mas advantageous para sa iyo. Para sa barko mo. Okay? So that's it for internal combustion and external combustion engine. Okay, well, let's go with the next topic. We have the gasoline engine and the diesel engine. So, let's compare both engines. Okay, sa gasoline engine natin is, ang ignition process niya is nagkakaroon ng spark ignition sa petrol engine or gasoline engine bago siya magkaroon ng combustion. While sa diesel naman, sinabi ko kanina, diesel yon. So, gumagana siya by compressing the air. So, compression ignition siya. Okay? While yung gasoline is spark ignition. Yun. So, yun yung difference yan sa ignition process. While sa combustion characteristics naman, yung ating diesel is nagkakaroon tayo na ignition delay.
Kasi hindi naman ganun kabilis masunog yung diesel kaysa sa gasoline. Okay? So magkakaroon muna ng mixture formation ng air and fuel bago siya mag-combust. And then, yun yung usual. Okay? While sa gasoline naman, is during the intake pa lang, is nagmimix na yung ating gasoline at air. So nagkakaroon na ng homogeneous air and fuel mixture para sa combustion. So meron tayong homogeneous charge. And then, mas mabilis siyang masunog. Pero kailangan niya ng spark plug para makapag-create siya ng combustion. So, meron lang siyang mga knocking na nangyari sa diesel, while sa gasoline is medyo meron siyang knock resistance. Hindi masyadong nagna-knocking or premature combustion. Basta as long as you need high octane rating. Pero pag medyo mababa, like sa motor ko ngayon, yung ginamit ko lang, medyo mababa yung octane rating, magkakaroon talaga ng mga premature combustion or mga knocking sound sa gasoline engine. Okay, compare naman natin yung compression ratio. So, ano ba yung compression ratio? Compression ratio is ito yung total volume mo, naka-top, bottom, dead center yung piston mo, divided by doon sa naka-top dead center yung piston mo, yung space dito natira, ito yung clearance volume mo, VC. So, total volume divided by clearance volume, ito yung compression ratio mo. Ibig sabihin na pag mas malayo yung piston mo, mas mataas yung total volume mo, so mas mataas din yung compression ratio mo. Ano ibig sabihin nun? Pag mas mataas yung compression ratio mo, ibig sabihin mas mataas yung stroke mo dito from yung space mo dito. Pag mas malaki yung space mo, mas maraming hangin yung makukompress mo. So, mas marami yung hangin makukompress mo, mas mataas yung pressure na produce mo pag atop the center. Ibig sabihin nun, pag inject mo ng fuel, sasabog siya, mas taas din yung pressure, mataas din yung power na nakikreate niya. So, mas malakas yung engine niya. Okay, so let's compare the compression ratio of the gasoline and diesel. So, diesel natin, compression ratio is around 16 pataas, while yung gasoline engine naman is 16 below. So, mas mataas yung compression ratio ng diesel engine, mas powerful siya, and masasabi na natin na yung efficiency niya is mas mataas din. Okay? So, yun. While sa operating cycle, almost the same na naman yung intake, compression, power, exhaust nila. Magdidepende na lang siguro sa combustion kasi yung isa need ng spark plug, yung isa is compression, ignition yung gamit. While sa kanilang cycle, Otto cycle is for the gasoline, invented by Nicholas Otto, while diesel cycle was invented by Rudolf Diesel, if I'm not mistaken, Rudolf Diesel for diesel cycle. So, ang pagkaiba ng kanilang PV diagram is dito lang sa during combustion. So, ito yung Q-in. So, meron tayong heat dyan, meron tayong combustion na nangyayari. So, dito sa gasoline, during combustion, ang nangyayari is tumataas yung pressure niya. Ibig sabihin, constant volume. Okay? So, constant volume, ito, constant ang volume. Tapos, pag sabog niya, tataas pa yung pressure bago niya may tulak yung piston. Okay? Di tulad ng diesel na naka-maximum pressure na siya. So, this is in theory. Naka-maximum pressure na siya. Pag start nung pagsabog mo, itutulak na niya agad yung piston pababa. So, may movement na agad ng volume. So, ang tawag dito is constant pressure. Yan. So, ito ay constant volume. This is constant pressure. Yun yung difference ng dalawa. So, saan yung mas maganda? Depende pa rin. Diba? Kung nasa malalamig kang lugar, mas maganda yung diesel, gasoline, diba? Yung gasoline yung mas maganda pag nasa malamig na lugar kasi mas mabilis masunog. Yung diesel naman is mas malakas. So, mas maganda yung diesel sa mga truck, sa mga mabibigat heavy duty na mga equipments. Yung mga dump truck, siguro mas maganda yung diesel kasi mas malakas yung power niya. O yung efficiency, mas maganda yung efficiency.
Okay, iinit na lugar, pwede ng diesel. Kasi malamig, mas maganda yung gasoline talaga. So, depende rin. Okay? Okay, so this is how it works. So, intake, compression, power, and exhaust. Yan. So, yun yung diesel cycle. While for the gasoline, auto cycle, intake, then compression, during power, aangat yung pressure, and then power, and then exhaust. And intake ulit. Okay, that's it. Okay, last topic natin is, let's differentiate the different classifications of the marine diesel engine. So, marine, or yung nagamit natin sa barko. Okay, first, let's go with the 4-stroke engine versus 2-stroke engine. So, kung makikita natin, may intake valve, exhaust valve, may mga camshaft pa dyan sa taas para ma-activate mo yung intake and exhaust valve mo sa 4-stroke. Ito yung 4-stroke natin. While sa 2-stroke naman, meron lang tayong exhaust valve sa taas and then hydraulically activated pa siya. Okay? So yan, hydraulically activated. So mas magaan yung ating 2-stroke engine kaysa sa 4-stroke engine at similar power output. Okay? So parts-wise, mas konti lang yung parts ng ating 2-stroke. While yung 4-stroke is mas maraming parts. So mas mabigat siya. Ang kagandahan lang ng 4-stroke is kompleto yung intake, compression, power, exhaust. So dalawang ikot, 2 revolution of the crankshaft. Ito yung crankshaft. Yan. 2 complete revolution of the crankshaft to create para matapos mo yun, 4 events mo yun. While dito naman sa ating 2-stroke is bawat ikot niya is power. Power. Okay? Ano bang nangyayari dito sa loob? Okay. Erase mo natin. So, pag angat niya, okay, sabihin natin ito yung cylinder mo ng 2-stroke engine. Yan. Nasa taas yung ating exhaust valve. Nasa ibaba yung ating inlet ports. Yung mga butas lang yan, naka-inlet. Okay? So, dyan papasok yung fresh air. For example, yung piston mo, ito yung piston mo. Itong, makita ba itong puti? Okay. Yung piston mo, sabihin natin nasa tapan mo na yung piston. Okay, dito yung piston. Okay, erase mo natin dito. Yan. Sabihin mo natin nandito sa taas yung piston mo. Nakita naman dyan. Yan, pag nandito, simula tayo sa taas. Let's start with the combustion light first. Power stroke. So, pag nasa taas pa yung piston mo, sabihin natin nasa taas. Okay. So, power stroke, itulak yung piston pababa. Yung nandito na siya na part, sabihin na natin mag-start, mag-open na yung ating exhaust. So, bubukas yung exhaust. So, dito is the power stroke. Tap pa siya. Papunta dito. Pagdating dito, start of exhaust stroke na. Okay? Pagdating dito ng piston sa baba, magbubukas na yung ports mo. So, papasok na yung fresh air mo. So, pagdating dito, start of intake na. Pero, naka-open pa yung exhaust valve mo. Pag sabay naka-open yung intake and exhaust valve mo, ang tawag dyan is scavenging. So, scavenging is the removal of unwanted gases. Ibig sabihin yung fresh air mo, itutulak lahat ng maduming exhaust doon sa exhaust valve pataas. Diba? So, madilinis yung cylinder mo. So, sabihin na natin naka-bottom dead center ng ating piston. Tapos sabihin na natin na at bottom dead center, dito na magpo-close yung ating exhaust valve. So, by the way, exhaust valve natin is hydraulically driven. So, pwede natin adjust kailan siya magpo-close, kailan siya mag-open. Okay? So, sabihin natin na sa bottom dead center ng piston, dyan din nag-close yung exhaust mo. So, yan, puro intake na lang yan. Or pasok na yung hangin. Pag angat ng ating piston, nandito na siya banda, magko-close na yung mga port mo kasi natatakpan na ng piston. So, dyan na magsisimula yung compression mo. So, paakyat. Compress siya. After ng compression, top dead center, mag-inject na ang fuel injector ng fuel. Nasa gilid yung injector kasi nasa gitna yung exhaust valve mo. Spray siya dyan ng fuel. And then,
magkakaroon ng combustion, and then simula na naman ng power stroke. Power, dyan, pagdating dyan, exhaust, and then intake, so scavenging na yan, and then akyat naman, so paulit-ulit na lang din. So that's how two-stroke engines work. Okay. So, four-stroke engine, it takes 2 complete revolutions of the crankshaft to complete the 4 series of events, while for two-stroke engine, it takes 1 complete revolution of the crankshaft to complete the 4 series of events. Okay. So, as to method of charging, sa two-stroke, meron siyang stroke na meron tayong intake and compression. And then sa sunod na stroke naman, meron tayong power and exhaust. Minsan, nagsabay yung exhaust and intake dyan. Well, sa four stroke, in every stroke, meron talaga siyang dedicated na event. Intake stroke, compression stroke, power stroke, and exhaust stroke. Next, classification of diesel engines according to ignition. So, lahat ng diesel engine is compression ignition. According to general design, so all diesel engines are single acting. Classification according to piston arrangement. So, we have inline, V-type, radial, opposed piston, and horizontal. So, let's see how this... Actually, mas marami talagang piston arrangement, pero focus lang tayo dito sa 5. Pero we will also give some examples ng mga other na mga piston arrangement along the way. Okay, first, we have here the radial piston, o radial, tawag doon? Radial diesel engine, yan. So, may mga piston dyan, paikot sila dyan. We have here an inline diesel engine, nakalinya siya, straight line. We have the V-type, so para siyang letter V. We have the horizontal type. So, yung iba sinasabi ito may ibang term din dyan. Ito naman is the opposed piston, so para silang nagbaboxing. So, kaya minsan tinatawag din siya na boxer type engine. So, para silang susuntukan dalawa. So, boxer type engine or opposed piston diesel engine. And then, ito naman yung radial type na diesel engine. Radial diesel engine. So, ito yung ginagamit ng mga aeroplano ng World War I siguro. Pero ngayon, yung ginagamit ng aeroplano is gas turbine na. Okay? Other types of diesel engine, we have the flat. Ito yung horizontal kanina. We have W, parang dalawang V kasi yan. Dalawang V. So, parang W na siya. We have X. We have U, parang dalawang inline. Nagiging U na siya. And then delta. So, pa-triangle siya. And then we have K. So, depende. Okay, pero sa exam natin, we will focus only on these 5 types of diesel engine according to its piston arrangement. Okay, next, we have classification according to the method of supplying air. So, tatlo yan. Una, naturally aspirated diesel engine. Ito yung mga engine, like yung mga motor natin, di ba? Pag tumatakbo na yung makina mo, kusa lang pumapasok yung hangin sa loob ng combustion chamber mo. So, naturally aspirated lang siya. So, mga malaking mga makina naman, meron tayong turbocharged diesel engine. So, mga sasakyan na ngayon, meron yung turbocharged. So, itong turbocharger pala is, for example, yung makina mo is ito yung makina mo. Meron tayong intake and then exhaust. So, ito yung intake, ito yung exhaust mo. So, yung exhaust natin, di ba, mga usok na yun? So, yung exhaust na yun, siya yung magpapaikot sa turbine side ng ating turbocharger. So, yung exhaust, itutulak yan, ipapaikutin yan, and then, aangat doon sa funnel yung ating exhaust. Diba? So, yung ating turbine is umiikot na. And then, yung ginawa nila, gumawa sila ng shaft na connected sa kanyang turbine. And then, yung shaft na yun is connected sa compressor. So, pag umikot yung turbine mo, ikot din yung compressor kasi isang shaft lang sila, di ba? So, pag ikot ng compressor, yung fresh air mula sa engine room, papasok dyan sa compressor mo, and then, ipapasok mo doon sa intake mo. Okay? So, yung nangyayari, mas maraming hangin yung nakakapasok sa intake natin. So, mas maraming hangin yung i-compress natin, mas mataas yung pressure niya during compression, and then, mas mataas yung power generated during the combustion. Okay? Pero yung ginagamit natin na machinery is wala kang konsumo dyan. Kasi exhaust lang yan. Di ba? Waste na yon. Yung waste mo na exhaust, ginamit mo pa to create a rotation. So, para makapag-create ng
ito yung air, ito yung exhaust. Yan. So, mas lalakas yung makina mo gamit yung exhaust mo using the turbocharger. So, turbocharged diesel engine are equipped with exhaust gas-driven compressor in supplying air into the cylinder. So, ito yung cylinder mo. Okay? Meron din tayong okay. Kaso, ang disadvantage ng ating turbocharger is kung hindi pa tumatakbo yung ating engine, wala pa siyang exhaust, di ba? So, kung walang exhaust, hindi rin tumatakbo yung ating turbocharger. Tama? So, yung ginawa ng mga engineers natin is gumawa sila ng additional blower. Dalawa yan. Dalawang blower na electrically driven. So, di motor yan. Okay? So, yung pangalan nila is auxiliary blower. Okay? So, yung auxiliary blower na yan is siya yung automatic na tatakbo pag walang hangin or mahina pa yung hangin sa ating turbocharger. So, siya yung taga-alalay dyan. Automatic yan, tumatakbo. Tapos, pag malakas na yung hangin na galing sa turbocharger, kasi mabilis na tumakbo yung makina, malakas na yung exhaust mo, malakas na rin yung turbocharger mo, automatic din siyang namamatay. Okay? So, yung auxiliary blower is a machinery or blower na so siya yung na tumutulong sa ating turbocharger. So, pag wala or mahina yung turbocharger, automatic siyang tatakbo. Pag malakas na yung turbocharger, automatic siyang magsa-stop. Okay? Tapos, pag nag-slow down bigla yung makina mo, hihina din yung turbocharger, automatic din yan, tatakbo yung auxiliary blower mo. Okay? So, parang meron kang support. May suporta yung ating turbocharger in case na pumalya siya. Okay, the third one is the supercharged diesel engine. Ito yung supercharged diesel engine. So, parang dalawang parang screw type na compressor. Okay? So, this is electrically driven, motor driven. So, para siyang ginawang booster. So, diesel engine which are equipped with mechanically driven compressor in supplying air into the cylinder. So, motor-driven siya. Pwede rin siyang nakakouple sa makina. Pag tumakbo yung makina, tatakbo din yan. Pwede rin. Diba? Naka-gear lang siya. Pwede rin. Pero usual ginagamitan dito is motor-driven. So, para siyang booster. May turbocharger ka na, may booster ka pa. So, mas lalong lalakas yung makina mo. Okay? Kaya tinatawag siyang supercharge. So, ang tawag naman sa hangin na sinacharge natin, tawag dyan is charge air. Yan. Charge air din tawag sa hangin. So, hindi siya compressed air. Charge air lang siya. Mas baba yung pressure niya kaysa sa compressed air talaga. Okay. Classification according to method of supplying air. So, babalikan natin yung scavenging or flushing tawag nila sa Dutch. Yung iba tinatawag na flushing. It is the removal of unwanted gases. So, nililinis mo yung combustion chamber mo ng mga unwanted gases mo. So, para siyang nagpa-flushing doon. So, that is scavenging and flushing. So, what are the three types of scavenging in two-stroke engine? We have the cross-flow, loop scavenging, and the uniflow scavenging. So, yung ginagamit na natin ngayon is the uniflow. Kasi, yung disadvantage ng mga cross-flow and loop scavenging is hindi talaga nalilinis yung ating combustion chamber. Nagkakaroon ng carbon dyan. Bakit? Kasi nasa baba pa yung exhaust niya. So, may tendency, yung part dito is hindi masyadong nalilinis. Di ba? So, nagkakaroon ng carbon dyan hanggang sa magiging barado na dyan. O, magkakaproblema ng makina dito rin. So, usually, ginagamit natin uniflow na kasi mas maganda siya, mas mapapalinis mo talaga yung loob ng combustion chamber. May tutulak ng malamig na hangin, yung mainit na exhaust mo, palabas. Okay, classification according to speed. Meron tayong low speed diesel engine, maximum 240 RPM. Medium speed diesel engine, from 240 to 960 RPM. And then high speed diesel engine, 960 RPM and more. So, usually sa mga low speed diesel engine, ito yung mga 2-stroke engine. And then medium and high speed engine, ito yung mga 4-stroke diesel engines or engines. Okay, classification according to size. We have the small, less than 188 kilowatts, medium, 188 to 750 kilowatts, and large,
engines, diesel engines which is 750 kilowatts and above. Be careful kasi yung parang yung requirement ng cadetship program natin is kailangan yung sasampahan ng barko is 750 kilowatts pataas. So check mo muna yung kilowatt or ng engine mo bago ka mag-cadete dyan. Para 750 ata yung sa check nyo na lang sa TRB mo. Okay, classification according to drive. We have indirect or crosshead type and the direct or trunk type. Okay, so bakit tinawag siya na direct? Okay, una is meron ng piston. From the piston, meron lang siyang connecting rod. Then, konektado na agad siya sa crankshaft niya. Okay, so connecting rod, direct na agad siya sa iyong crankshaft. So, tinatawag siya na direct or trunk type. While sa indirect naman, from the piston, dadaan ka muna ng piston rod and then meron tayong crosshead dyan bago ka makakonect sa connecting rod at sa papuntang crankshaft. So, tawag sa kanya is indirect kasi dadaan pa siya ng piston rod and or crosshead type kasi dadaan pa siya ng crosshead bago ka makakonekta sa connecting rod to crankshaft. Okay? Okay, let's go next. We have the classification according to design. So, meron na, yung dati, meron tayong mechanically controlled engine. So, mga bago ngayon, medyo electronic na tayo. So, electronically controlled engines na. And then, yung mga mas bago is the dual fuel na. Okay, so let's compare. First, paano natin malaman kung ano yung makina natin? So, meron tayong yung model niya ng makina. Isa sample model. Meron dito sample model. Okay. So, merong ibig sabihin yung mga numbers and letra dyan sa model mo. Okay? So, first, we have the 6. Ito, ibig sabihin ito, 6 ang cylinder ng makina mo. 6-cylinder engine. Yung letra dito, ibig sabihin yan, depende sa stroke ng makina mo. Kung G nakalagay dyan, ultra long stroke yan. Kung S naman is super long stroke. So, L naman is long stroke and then K is short stroke. So, depende sa letra dyan kung anong klaseng stroke yung makina mo. So, mas mataas yung stroke, syempre, mas mataas din yung kanyang compression ratio, di ba? So, ultra long stroke, ang pinakamataas na talaga yung compression ratio niya. Usually sa mga 2-stroke engine. Next number is 50. Kung 50 nakalagay dyan, that is diameter ng piston mo in centimeter. So, kung nakalagay yan 60, 70, 80, so mas malaki yung diameter ng piston mo. So, malaki yung makina mo. So, ito 50 cm or half meter yung laki ng bawat piston mo. Next, we have the M, which is the engine program series mo. We have E, concept niya kung E is electronic or C kung camshaft controlled or yung mechanically controlled siya. So, camshaft controlled. So, E is electronic yan, or kung C nakalagay dyan, then that is camshaft control. Next, we have the B or C. B is for exhaust valve control, and C is for compact engine. So, depende. 9 dito is ang version ng makina mo. So, version 9 daw siya, sabi dyan. Itong point 2 naman is, depende kung tire siya. So, original engine under tire 1. 1 ang nakalagay, point 2. That 2. Pag that 1 pala, pag that 2 naman is fuel optimized engine under tire 2 na. Pag that 3 naman is MEV technology applied na yung engine mo. Habang yung huli naman dito is, depende. Kung blanco dyan, walang nakasunod dyan, that is fuel only, fuel oil only. So, liquid fuel lang yung fuel mo. Pero pag nakalagay dyan, GI, ibig sabihin dual fuel yung makina mo. Kaya niyang kumain ng gas fuel, kaya niyang kumain ng oil fuel. Or both, sabay, pwede rin. Okay? So, yan yung parang meaning ng name ng isang, model name ng isang makina. Okay, so this is based on MAN B&W. Okay, so let's compare. Yung mga MCC engine na dati is yung fuel injection is camshaft controlled. So, camshaft yung magtutulak para mag-injection siya. And then, yung exhaust valve naman is camshaft din yung tumutulak. Yung mga bago ngayon na medyo, yung mga after nito na-improve siya, MEB, tawag dyan.
So, yung fuel injection is electrically controlled na. Pero yung exhaust valve niya is camshaft controlled pa rin. May mas bago pa ngayon, ME or MEC. Both electronically controlled na yung ating fuel injection exhaust valve. Ibig sabihin, so mas less na lang ang kanyang mechanical parts, so mas magaan yung barko, and then mas variable siya, mas madali siyang i-adjust. Kasi electronic na siya. Okay? So, yan. So, ito naman yung dual fuel. According to design, dual fuel. Ano yung ibig sabihin dual fuel? So, pag during intake, papasok yung fresh air dyan. Di ba? And then, before siya mag-top dead center, magbibigay na ng gas fuel. So, magkakaroon na ng premix yung air and gas fuel mo. So, parang gasoline na siya. Di ba? Nag-premix. After that, pag malapit na mag-top dead center, magbubuga na yan. And then, after top dead center, sasabog na yan. So, yung ginawa nila is 70% yung gas, 30% na lang yung liquid fuel. So, mas nabawasan mo yung emission mo by 70%. Kasi usual na may emission talaga is yung mga liquid fuel. Yun yung malakas yung emission. Yung mga gas fuel is almost zero emission na. Okay? So, ginawa nila yung dual fuel para makapasa tayo sa air pollution na Annex 6. So, meron tayong goal at 2050 na around zero emission at 2050. So, nag-a-adjust na yung mga makina. So, yung ginagawa nila, yung liquid fuels, ginagamit na lang nila for spark ignition, for combustion na lang. So, parang ginamit siya as spark plug kung sa gasoline pa yan. So, yung gas mo is minimix agad sa air. And then, after that, pag malapit sa top dead center, mag-inject na ng fuel. And then, after top dead center, sasabog siya. And then, magkakaroon ng power stroke. Okay? So, yan yung sa MAN. Ito naman yung sa Sulzer. So, during the intake stroke, magbibigay na agad siya ng gas fuel. So, nagmi-mix na agad yung gas fuel mo at yung air mo. And then, at top dead center, doon mag-i-inject yung ating liquid fuel. Mag-i-inject siya ngayon ng konti, 30% lang, para lang sumabog siya. So, parang siya lang nag-create ng spark